Gawin mo, ang daming ginagawang mga batas na itaas natin ang parusa sa mga agricultural smugglers. Opo. Kapag yun namang yung pinaka-ugat ng problema, hindi naman natin inaayos, lalo dadami ang mga smugglers. Puro tapal-tapal lang ang mga ginagawa nating mga solusyon. Pero kapag hindi mo tiningnan mabuti kung saan ang pinanggagalingan ng ugat ng mga yan, patapal-tapal ka lang, pa-band-aid ka, baka ang inaabot ng solusyon mo, ganyan lang. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kundi ito pala ay targeted lamang. Yung mga indigent, yung mga recipient ng 4-piece, sila lang din pala makaka-access nitong murang bigas na tinataya. Baka abutin ng magkano, 29 pesos, ano? 29 pesos ang magiging per kilo kung ito po ay may tutupad na by July or by August, Kong. Kailangan lang dyan, magbantayan tayo dyan. Kasi baka mamaya, yung inimportang bigas na yan, ang makakakuha rin yung mga traders, hindi ba? Nako, yun na nga. Pagkatapos, haluan nila ng kung ano-anong bigas, sasabihin na naman nila, hindi naman ito yung inimport namin. Ano ito sinanduming ito, hindi naman ganito. Pagkatapos, ibebenta na naman nila doon sa halagang gusto nila. Yung commercial price so, imbes na mga makinabang, kung targeted halimbawa sa mga mahihirap, tama lang yun, pero bantayan nating mabuti. Ayun, Siguro, mula pa dun sa importer, identified na kung sino yung importer. Opo. Pagkatapos kung sino yung magdidispense ng bigas na yan. Opo. Kung targeted, alam na nila kung kaninong lugar ilalagay yan. Para sa ganun, ma-influensahan yung umiiral na presyo ng bigas para mapababa. Kasi talagang tumataas yan. Yan ang pinaka-tinatarget nila. Yung kinakailangan maibaba. Yung presyo ng bigas na ngayon ay umaabot na ng 60 pesos. Totoo. Ang outlet ata ng Kadiwa, Nelson, ang may karapatang magbenta nito kung yung mga Kadiwa outlet lamang. Kaya nga, kailangan babantayan. Kung kadiwa lang, ilan ba naman ang Kadiwa outlet? Kayang-kaya ba? Baka mamaya, sinasabi natin, sige, ang dapat na magbenta lang, Kadiwa outlets. Opo. Ilan ba yung Kadiwa outlets? Nasaan ba silang lahat? Sa bawat targeted bang lugar, meron. Opo. Kasi kung halimbawa wala naman yung mga yon, imbes na nakakatulong tayo, lalong bibigat ang problema natin. Pero di ba kung ang talagang layunin nung pagtatatag ng rice tarification law, ang makukolekta niyan na mga taripa, di ba dapat napakikinabangan po ng mga magsasaka natin sa pamamagitan ng rice tarification law, yung RCEP, di ba? Yung RCEP nga, yan ay kukunin doon sa taripa. Yes po. Ngayon, kung ibababa mo yung taripa, halimbawa sa bigas, siyempre mababawasan yung RCEP. Opo. Na kung saan ay pinantutulong sa mga magsasaka naman yon. Kaya lang, sa kabilang dako, gusto rin namang ibaba yung presyo ng bigas. Okay. Sa pangkalahatang mamamayan, lalo na po yung nasa kahirapan. Kailangan talagang maabot nila yung presyo. Kasi kung sakali, papataas ng papataas yan, sila yung palaging nahihirapan dito. So yung balancing act na naman, alam mo, sa lahat ng gagawin natin, yung pagbabalanse ang talagang pinakamahirap Sana naman ay nabalanse nila na yung mawawala sa RCEP na pantulong sa magsasaka, kahit papano naman sana ay naisalin naman natin na pantulong sa sektor na kinakailangan silang maka-access ng murang bigas. Yun lang naman ang punto dyan. Well, dun sa, ayaw ko lang, iniisip ko mabuti kasi sa paliwanag po ni Secretary Balisacan Kong, kapag kabababa daw po ang presyo ng bigas para sa mga mahirap, ito daw po yung magpapabagal ng inflation, Kong. Paano paliwanag kaya ibig sabihin? Paano magpapabagal ng inflation yun? Kasi elevated ang inflation ngayon Nanggagaling kasi yung banner inflation sa dalawang bagay. Ito yung commodities at saka itong presyo ng langis. Kaya ito yung mahirap bakahin Ito yung mahirap labanan. Kung halimbawa yung isang inflation, yung pinag-uusapan natin, nandun lahat naman yung lahat ng mga produkto. Hindi yun ang mahirap.
Ang mahirap itong banner. Ito kasi nga ang pinagmumulan, presyo ng pagkain tsaka yung presyo ng langis. Ayun pala yung So banner pagka bumaba yung presyo ng bigas, Opo. nasa panig ng banner yan eh. O ibabagal siya talaga, bababa siya ng konti. Kasi ngayon elevated na elevated. Ayun, kaya pala sabi ni Ginoong Mapa ng PSA, parang mga 2.3 ang magiging inflation natin by May 2023. Ayun po, no? Ito pala ko nga. Yung banner yun, ha? Yes po, banner inflation. Yung core inflation, ito yung parang general, yung kabuuan. Lahat na ng mga produkto nandun na. Okay. Pero yung banner, i-isolate mo yun kasi yan ang talagang tinitingnan mabuti. Kasi yun ang pinaka-volatile eh. Opo. Kasi presyo ng pagkain yan eh. Okay. Yung presyo pa naman ng pagkain, na-influensya pa nung presyo ng crudo. Opo. Di ba? Kapag sumaltik yung presyo ng crudo, iba yung iba yung epekto nito. Lahat tinatamaan eh. Kaya pala ang sabi niya, kung bababa ang presyo ng bigas sapagkat yan ang staple food, posible talaga, yun palang explanation doon, posible talaga palang babagal ang inflation, Kong. Oo, lalong-lalo na doon sa banner. Ito kasi yung pinakamahirap. Yung pagkain, opo. Yung isa kasi, yung core inflation, madali yung nila yun eh. Opo. Madali nilang ipihit yun. Pero itong banner, ito talaga yung problema. So, petrolyo po yun sa pagkain. Yung banner. Ito pala ko nga, doon sa part po nung binabanggit natin na sa report po ng House Committee on Agriculture na ang sinasabi, hindi naman doon po maapektuhan ng mas mababang taripa sa imported na bigas, yung suportang ibinibigay ng gobyerno sa mga magsasaka ng bigas. Kahit daw po itaas umano ng 15 billion, ang kasalukuyan pong 10 billion na halaga ng tulong na binibigay po sa magsasaka gaya po ng nais na panukalang pagbabago ng rice tarification law ay sasapat pa rin daw po ang buwis na nakokolekta. Yun ho pala ang paliwanag ni Congressman Mark Enverga, na chairman po ng komite. Kada taon daw po, mga kababayan, ay nagtatabi tayo ng 10 bilyong piso mula po sa nakokolektang taripa mula po sa imported na bigas para po sa rice fund. Ginagamit daw po ito sa mechanization, mas magandang kalidad ng binhi at pagkasanay daw po ng makabagong farming technologies at magtatapos na ngayong taon ang implementasyon daw po. Ngunit, 6 na taon lang kasi yan. 6 years lang ho pala. Pero ang plano daw po nila, Kong, palawigin daw po ito hanggang 2030. Ayun, at batay daw po sa datos ng Bureau of Customs, umaabot na raw po sa 21 billion pesos ang nakukolektang taripa sa unang 5 buwan ng 2024. Aba, ngayon pa lamang pala po, Kong, mga kababayan, first 5 months ng 2024, nakaka 21 billion na tayo. Higit na raw po ito sa ipinapanukalang halaga para daw po sa rice fund. At kabilang daw po, sa mga nabanggit na ito, ay ang pakikipagpulong ng mga mamabatas kay Speaker Martin Romualdez sa mga kinatawan ng ahensya ng pamahalaan at malaking supermarket upang siguraduhin maramdaman daw po ng publiko ang benepisyong tapyas ng taripa sa 15% mula po sa dating 35%, Kong. Yun pala. Harinawa din, di ba? Well, ang sabi nyo nga, bantayan natin, Kong. Bantayan talaga yan. Kasi alam mo nang gawin mo, yung mga ibang kababayan natin na wala nang iniisip kundi yung pansarili lang. Opo. Diskarte ulit tayo. Puro diskarte yan eh. Oo nga naman. Ganitong gawin natin para sa ganun, tayo na yung mag-market nun. So, ang tawag dyan, ipoprostrate nila yung yung halimbawa, kakausapin nila yung para wag nang mapunta sa kadiwa, unahan na natin. Artificial ko, yung ginagawa nila, no? Artificial shortage na nangyayari. At ito naman ko, hindi natin mapapasubalian sapagkat talaga namang nangyari kahit ng mga nakalipas na panahon, Kong. Di ba nangyari talaga ito? Nangyayari talaga yan. Sapagkat yung mga traders na, hanggat yung meron tayong traders na kanilang pinag-iisip, yung pinagpapauna lang, yung sariling kapakanan, di bali na kanyang magka-problema yung lahat ng ating mga kababayan basta tayo unahin natin ang pansarili natin. Nako, yan nga. Yan ang mahirap. Kahit ano pang gawin mo, ang daming ginagawang mga batas na itaas natin ang parusa sa mga agricultural smugglers. Opo. Kapag yun namang yung pinaka-ugat ng problema, hindi naman natin inaayos, lalo dadami ang mga smugglers na yan. Lalo na kung ginagawa natin ay puro palliatives, halimbawa.
Puro parang ano lang, puro tapal-tapal lang ang mga ginagawa nating mga solusyon. Iba yung antibiotic, iba yung tapal. Opo. Kailangan natin talaga operasyon kong. No? Di ba? Umisa surgery nga eh. Dapat surgical lang ano eh. Pero kapag hindi mo tiningnan mabuti, kung saan ang pinanggagalingan ng ugat ng mga yan, patapal-tapal ka lang. Pa-band-aid ka. Baka ang inaabot ng solusyon mo, ganyan lang. Oho.